oras na ito, tayo po ay darako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pagpapatuloy lamang po ito ng ating pag-aaral kanina pong umaga. Katulad po ng nabanggit po natin, ito po ay nasa 3 bahagi ng ating pong pag-aaral. Next week, tatalakayin po natin yung 3 bahagi. At ating pong basahin muli yung pong ating pinaka-text. Simula na lamang po sa Daniel chapter 9 verses 24 hanggang 27. Tumayo po tayong lahat para sa ating pong pagbasa ng salita ng ating pong Panginoon. Daniel chapter 9, mga talata pong 24 hanggang 27. Basahin po natin ng sabay-sabay ang isinasaad po ng talata. Sabi po in verse number 24, ganyan, sabi po ng Biblia, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression, to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the Prince shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood. And unto the end of the war, desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Ama naming banal, tuloy po kaming humihingi ng biyaya. Ang mga natutunan namin at napag-aralan namin kaninang umaga ay lalong magpatibay ng aming pananampalataya at pagkilala sa katotohanan ng iyong salita. Ito po ang aming layunin, para lalo kaming maging strong sa iyong salita. Lalo naming ma-appreciate, Lord, ang ibinigay mong salita na hawak po namin ngayon, na meron kaming opportunity na makapag-aral anytime, na walang makapagbabawal, na maaari namin itong mabasa, Panginoon, na aming maunawaan sa tulong ng Holy Spirit. Lord, tulungan mo po na ang aming pagtalakay sa mga pangyayari at magaganap sa mga huling araw ay hindi lamang magbigay ng awareness, kung hindi ito po, Panginoon, ay magbigay ng pagkilala sa bawat isa sa amin na ang salita mo po ay totoo at ito po ay gawain naming malaking bahagi ng aming mga buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang conclusion ng aming pag-aaral para sa hapon pong ito. Itinataas ka namin at niluluwalhati sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. The Bible in the 70 weeks of Daniel. Ito po yung ating paksa ngayon pong hapon pong ito. Simula po kaninang umaga. Tinitalakay po natin ang aral ng Biblia patungkol po sa prophecy na ito ni Daniel. Na may kinalaman po, binanggit natin kanina na bagaman ang tinutukoy po ng talata ay ang Israel, pero ang sakop o ang scope, okay, ang scope ng hula pong ito ay hindi lang for the country or for the nation Israel, kundi ito po may kinalaman sa buong mundo. Kasama po tayong mga Gentiles, ay mga Gentile nation. Naging focus lamang pong Israel sapagkat sa kanila po kasi ipinahayag ng Diyos. Yun ang reality. Sabihin na natin, mga kaibigan, na bakit ganun ang Panginoon? Parang merong favoritism, but puro Israel. Totoo niya, mga kaibigan, hindi natin po pwedeng questionin ang Panginoon. Ano po? Ano man ang gawain ng Diyos, it's His prerogative because He is Almighty. He has all the reasons na piliin kung ano yung gusto niyang piliin. At wala po makapipigil doon. That is part of His being Almighty. He is the sovereign God. Okay?
Pero wag nating kalimutan na wag tayong mainggit at wag nating tignan yung privilege na ibinigay sa Israel kasi alam po ninyo, sa malaking responsibilidad, may sa napakalaking tawag dito, nawala tuloy sa salita ko, sa napakalaking pribilehiyo, kaakibat po nito ang napakalaking responsibilidad. Totoo po yun. Malaking responsibility. Yung mga pagkakataong ganun tayong tumingin, di ba? Sana, bakit siya ganun? Huwag po kayo may inggit. Parang naalala ko tuloy yung kwento sa banal na kasulatan, di ba? Naalala niyo yung parable of the talents, may binigyan ng isa, may binigyan ng dalawa, may binigyan ng 5. Palagay ko yung isa doon, maliban sa slothful talaga, at pag sinabi kasing slothful, tamad walang ginagawa. Pero maliban sa pagiging slothful, tingin ko kaya naging ganun yung attitude niya kasi kinompare niya kung anong binigay sa kanya. Bakit ganun? Ako isa, samantalang yung kasama ko 2 at meron pang mas matindi 5. Hindi natin alam. Hindi na nakasulat doon, pero I'm sure na nakakadagdag yung katamaran, kawalan ng interes na pagyamanin at ayusin, di ba? Yung paghawak natin sa mga ipinagtiwala sa atin kapag dumating yung pagkakataong nainggit na tayo. Palagi ko, totoo po yan sa trabaho, di ba? Kapag halimbawa, pare-pareho naman kayong nag-apply, pare-pareho kayo nang tinapos. Pagkatapos, ba't ganun? Yung kasamahan ko na yun, ba't mas mataas ang binigay sa kanyang tungkulin? Samantalang ako, ganito lang. Ay, naku, ba't ko ayusin to? Comparison, ano? Sa buhay po natin, sa every time natitingin tayo sa Israel, wag po nating hahayaan na papasukan tayo ng kaisipan na, bakit kasi sila, pinili sila ng Diyos? Hindi po, wag po natin titignan yon. Kasi sabi nga natin, malaking privilege na ibibigay sa iyo ng Panginoon, mas malaking responsibilidad at accountability ang ine-expect ng Panginoon sa atin. At iyon yung sitwasyon na makikita natin sa Israel. Kung titignan natin, napakapalad po nila. They were God's chosen people. Among all the nations, pinili ng Panginoon ng Israel. Not because they were faithful. Kasi nakita natin, sa simula pa lang, they were unfaithful. Pero dahil sila yung pinili ng Diyos We can never question that. Sa buhay po natin, mga kaibigan, isang bagay na tinuturo sa atin, dun sa bahagi pong yon, kung ano ibinigay sa atin ng Diyos, magpasalamat ka, pagbutihin mo. Be faithful. Kung ano yung pinagtiwala sa iyo ng Diyos, huwag mong ikumpara, huwag kang magreklamo kung bakit ganito lang. Pag pinagtiwalaan tayo ng Diyos, tanggapin natin, pagbutihin natin, paglingkuran natin ng Diyos sa kung ano man yung ipinagtiwala niya sa atin, sapagkat darating ang araw, magugulat ka, the Lord will bless you and the Lord will promote you. The Lord will increase what you have. At magugulat tayo mga kaibigan kung papaanong ang Diyos ay magpapahayag ng kanyang kapangyarihan at biyaya sa buhay ng bawat sa atin. Kaya magpasalamat, learn to be thankful. Isang bagay na tinuturo sa atin doon, matuto tayong magpasalamat. Alam mo kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos. Anyway, pagdating ng araw, when we face the Lord, di ba, sa judgment seat ng ating Panginoon, sa ating mga mananampalataya, ang magiging komento ng Panginoon ay, "Thou good and faithful servant." Just be a faithful servant. Just serve the Lord faithfully. Hindi pataasan, hindi paramihan ang nagagawa, kundi patapatan ng paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen? So yun ang dapat natingin natin sa mga Israelita. Sila po kasi naging focus. Kaya nga ang sabi natin kanina, kung gusto nating makita yung timetable, kung gusto nating makita yung nangyayari at paparating na mangyayari, always look sa Israel. Kasi sila yung sentro Yun ang reality dun Di ba? Hindi sa Amerika, bagaman ang Amerika ay merong malaking bahagi. Marami nga nagsasabi na hindi kaya si Donald Trump ang antikristo, pastor. Kasi si Donald Trump yung napakabait sa mga Israelita Well, we can never know. Hindi natin alam May mga nagsasabi na ang Antichrist ay manggagaling sa Europe. May mga nagsasabi pa na naalala ko nung bata ako, naririnig ko nung estudyante, Black Pope. No. Hindi natin alam. Ako hindi ko alam. Pero definitely, naniniwala tayo na ang Antichrist most probably is alive today. Hindi pa lang siya fully nire-reveal. Pero sa sitwasyon na nakikita natin, na talagang ang Antikristo, mga kaibigan, talagang kitang-kita na natin, unti-unti, talagang pinepave na yung daan para i-reveal one day sa panahong hindi natin alam. Ang inaantay na lang natin is yung great event.
na magbibigay ng kapangyarihan sa kanya. Yung sitwasyon na may kinalaman hindi sa isang bansa, hindi sa Israel lamang, kundi sa buong mundo, isang worldwide event, okay? Na magiging dahilan at magiging paraan para ang Antikristo lumutang. Kasi from him will come all the answers sa pagdadaanan ng buong mundo. He will be a world dictator. Ilang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. At hindi natin alam kung sino, pero ang alam natin, dahil sinabi ng Bible, merong ganon. Kaya nga tayo sa ating pag-aaral bilang mga mananampalataya, para hindi tayo nasusway at hindi tayo nadadala o nadadaya, mag-stick tayo sa aral ng Biblia. Bagaman marami ding mga bulaang propeta Biblia din, pero yung pinaniniwalaan natin, kaya nga tinatalakay natin ito mga kapatid, para tayong lahat well-informed, nagbinabasa natin from God's Word, pinag-aaralan natin, inaalam natin ano bang ibig sabihin ng mga bagay na ito. At hindi natin inililihim sa bawat sa atin. Bakit? Sapagkat tungkulin natin na tayo po ay mag-aral at maghanda ng ating mga sarili upang tayo po ay hindi masway at madaya ng anumang magiging mga aral. So yung 70 weeks na tinukoy po dito at most popularly known as the 70 weeks of Daniel ay tumutukoy sa buong plano ng Panginoon. Pastor, akala ko ba wala nakakaalam. Bakit? As a thief in the night. Pero bakit dito sa mga bakit may mga petsa at kaninang umaga parang tinuro natin at pinag-aralan natin na saktong-sakto Parang merong date setting. Yung pong naunang mga, kasi naglagay 7 weeks, di ba? 3 and 2 weeks. Di ba? Talagang tukoy. Pero tinutukoy natin na hindi po pwedeng mag-set ng date ay yung pagbabalik ng Panginoong Kristo. Hindi po yung second coming, magkaibang second coming sa rapture. Ang tinutukoy natin dito na pagbabalik ni Kristo is yung rapture of the church. Okay? Na ito po, ang sabi ng banal na kasulatan ay will come imminently, like a thief in the night. Katulad nga lang sabi natin mga kaibigan ng salita ng Diyos, ito'y parang isang kisap mata, is ganong kabilis at walang makakaalam. Unlike the second coming of the Lord Jesus Christ, na kapag dumating si Kristo, mga kaibigan, para maghari na sa kanyang pangalawang pagbabalik, siya po ay makikita ng lahat ng tao. Ang rapture cannot be seen by all the people. Hindi po. Sapagkat ito po'y may kinalaman lang sa mga mananampalataya. Twinkling of an eye. Twinkling of an eye. Iyon po ang rapture. Hindi po ito second coming. Jesus Christ will come, pero ang rapture, siya po ay nandun sa clouds. Hindi siya tutungtong sa lupa. But on the second coming of the Lord Jesus Christ, siya po ay tutungtong sa lupa. Yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya may mga pagkakataon, may mga talata na ano bang tinutukoy doon? Rapture o second coming? Ang Matthew chapter 24 is not referring to the rapture. It is referring to the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya wag po kayong malilito. Kaya intindihin natin mabuti kasi magkakaroon kayo ng misinterpretation kapag nagkamali tayo dun sa dalawang magkahiwalay na event. So balik po tayo sa ating pinag-aralan. Tinukoy po natin mga kaibigan kaninang umaga ng 70 weeks dito. Ito po tumutukoy sa exact na binigay ng Panginoon na timeline, which is yung 70, di po ba, ay 70 weeks ay tumutukoy sa years. 70, yung weeks, ano po yung Hebrew word? Shabuah. Nang ibig sabihin is 7. So, ang ibig sabihin ng 70 weeks ay 70 times 7, which is, minultiply natin, ang naging product ay 490 years. So, nagbigay ang Diyos ng time span. At ang sabi ng Panginoon, within the span of 490 years, I will accomplish 6 things. At yun po yung nakasulat doon po sa talata in verse number 24. So hindi na po natin babalikan ang mga pinag-aralan natin kanina kasi mahaba. Pero tatalakayin lang natin mga kaibigan na dinivide sa tatlo. Naalala po niyo yung division, yung tatlong section. Yung first week, first 7 times 7, di po ba? 49. Ito po mga kaibigan ay nagsimula. Kailan nagsimula yung stopwatch? Kailan nagsimula?
Nagsimula po ito nung lumabas yung command to rebuild Jerusalem. At nangyari po ito, again, saan po? Precisely during the time of Nehemiah, doon po sa binasa natin in Nehemiah chapter 2. Makikita natin, Nehemiah, hindi po niya alam na siya yon. Hindi niya alam. Hindi niya alam na siya yung gagamitin ng Panginoon. Hindi niya alam. Sabi ko nga sa inyo, ang alam lang ni Nehemiah, mahal niya ang Diyos at mahal niya ang tao ng Diyos at mahal niya ang bansa na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Pero hindi niya alam eh. Parang sa buhay po natin, hindi natin alam kung ano talaga plano ng Diyos sa atin. Pero alam natin, may plano ang Diyos sa atin. Pero mangyayari ang plano ng Diyos kapag ang puso natin tama. Hindi mo kailangan pagsumikapan, hindi mo kailangan brasuhin, hindi mo kailangan, mga kaibigan, alam po ninyo yung panggigilan na mangyari at matuklasan mo kung anong kalooban at plano at gagawin ng Diyos sa pamagitan ng buhay mo. Basta't mahalin mo lang ang Diyos. Because all things will work together for good. Ang sabi nga ng Bible, all things will work together for good to them that love God. Just continue loving the Lord. May mga bagay kasi na mangyayari sa atin na mag-shake at alam po ninyo yung gagalaw sa ating pag-ibig sa Diyos. Maghahasik ng pagdududa. May mangyayari sa buhay natin. Sasabihin natin na gagamitin ng kaaway para mag-doubt tayo na ang Diyos may plano. Pero ang sabi ng Panginoon, just continue loving the Lord. Mahalin mo lang ang Diyos. Walk according to His purpose. May layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. Yan ang susi at ang naging damdamin at kaisipan ni Joseph. Kaya no wonder si Joseph, mga kaibigan, kahit kung ano-ano na nangyari sa kanya, yet, di po ba, ang kalooban ng Diyos at ang favor ng Panginoon laging sumasa kanya. Nung siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid para maging alipin at ipinagtangkaang patayin, ibinenta bilang alipin. Alam po yung napunta siya sa house ni Potiphar, nandun ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. And the Lord was with Joseph, and Joseph was a prosperous man. In Genesis chapter 39, verse number 2. Hanggang siya po ay pumunta at pinagbintangan na kanyang re-rapein o ni-rape yung asawa ni Potiphar. Nasa prison na siya. Ang dami nang po pwedeng maging tanong. Panginoon, nagtapat ako sa iyo. Panginoon, alam mo yung totoo. Bakit mo pinahintulutan? Pero alam po ninyo, kahit nandun siya sa kalalagayan, po pwedeng may tanong. Po pwedeng may mga karanasang hindi maganda, pero hindi nag-falter ang kanyang pananampalataya sa Diyos. He kept on believing God. Hindi niya maintindihan lahat ng bagay, pero sabi niya, Panginoon, ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang pinatunayan, kwento ito ng tatay ko, kwento ng ninuno namin kung paano kang nagpakita ng iyong kapangyarihan, hindi ka nagkakamali. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo. At yun yung reason kung bakit ang Panginoon pinagpala si Joseph. Sa dami ng mga Israelita, pero hindi lahat nabigyan ng ganong opportunity, hindi dahil may special na katalinuhan, kung hindi meron lang special na puso si Joseph para sa ating Panginoon. Iyon yung desire natin na magkaroon ng bawat sa atin. Let's continue loving the Lord. Mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin ang Diyos hindi dahil may maganda siyang ginagawa. Hindi dahil lahat ng bagay na hinihiling natin natutupad. Mahalin natin ang Diyos dahil siya ay Diyos. Dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. Hindi lang dahil natutunan natin, kundi dahil marami na siyang ipinaranas at ipinakita sa buhay ng bawat isa. I will continue to love the Lord and to trust His will. At ginawa ng Panginoon ay pinakita sa Kanya. At nangyari, mga kaibigan, natupad yung first phase. Simula na ang timer, stopwatch, bang. At pinakita naman sa atin, mga kaibigan, yung second period, yung 62 weeks. Ang ibig sabihin nito ay tumutukoy sa 434 years. At kanina tinalakay po natin na ang hudyat, mga kaibigan, di po ba, ay hanggang doon sa pagpoproclaim kanina po kay Jesus as the Messiah, the Prince. At ayon po sa mga biblical theologians and scholars, lahat po ay nag-a-agree, mga kaibigan, na ang tinutukoy doon ay walang iba kundi yung pong event, mga kaibigan, na tumutukoy sa triumphal entry of the Lord Jesus Christ to Jerusalem. Ito po yung panahon ng palaspas. Okay? So yung po ay kumakatawan na sa ilan na po yun? Na
na tawag dito, ilang years na po yun, tumutukoy na yan sa 483 years simula nung nagsimula. Exact date. Kumakatawan sa 69 weeks, isa na lang ang natitira. May 69 nang naganap. Ang inaantay na lang natin ay yung huling linggo. At ang sabi natin kanina, ang huling linggong ito, mga kaibigan, ito po'y panahon na hindi natin alam kung kailan. Ito yung binigyan, hindi po ba, ng banal na kasulatan, hindi lang ng pagbibigay ng eksaktong petsa, kung hindi nagbigay po siya ng hint. Hint. Paano nyo malalaman kung malapit na? In the last days, perilous times shall come. Basahin nga po natin, bago po natin ibigay yung ating gusto nating tukuyin sa ating pag-aaral. 2 Timothy chapter 3. Basahin po natin yung 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Ang sabi po ng banal na kasulatan in verse number 1, itong sabi, kaya always look on the Bible. Doon mo malalaman malapit na ba? Okay. Itong sabi ng Bible, this know also that in the last days, sa mga huling araw, anong sabi? Perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Alam po niyo kung meron po siguro, during the time of the Lord Jesus Christ, at kahit naman nung panahon ng mga alagad, marami ng mga blasphemers. Pero mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon ngayon, terribly mga blasphemers. Grabe ang blasphemers ngayon. Napapanood na natin yan. Dati, bawal mong maririnig yan. Bawal mong, alam mo yon. Pero ngayon, hayagan na sa telebisyon, sa Facebook, makikita natin ang iba't ibang mga napapanood natin. Siguro dito sa bansa natin, hindi pa masyado. Kasi masyado pa tayong conservative. Pero hindi nyo napapansin, ang bansang Pilipinas na masyadong konserbatibong bansa, medyo palihis na tayo, patunta na tayo doon sa epekto ng impluensya ng West, ng mga Western countries. Na unti-unti, mga kaibigan, doon natin ibinabase at ibinebase yung ating ginagawa, maging yung kalayaan, mga kaibigan, na meron po tayo ngayon. Sabi po dyan, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power of thereof. Alam po niyo, sa panahon ngayon, kapag tinignan natin ang ating paligid, mas marami ngayon, parang mas marami ang Christians unlike before. Dati kasi kapag sinabing Christian ka, matindi ang persecution. Pero ngayon, mga kapatid, grabe, ang mga simbahan ngayon puno, by the way. Kaya nga nauso yung mga mega churches Ngayon, hindi po tayo against sa mga mega churches. Kasi kung yun talaga yung, di ba, yung binigay na ministry sa kanila na makapag-reach ng maraming mga tao, maraming mga mega churches na Baptist in the States. Dito po sa Pilipinas, meron din matatawag tayong mga mega churches. Na mga kinakanta, mga spiritual songs, mga hymns. Pero ang nakakalungkot mga kaibigan, yung maraming mga bagay, yung attendance ng church, nagiging dahilan para isipin ng iba na dahil umattend ako sa isang Christian church, Christian na din ako. Having the form of godliness, pero denying the power of God. Ibig sabihin, umattend ng church, pero hindi mo makikitang regenerated. Yun ang problema ng maraming tao ngayon. Di po ba? Umattend ng church, nagbabasa ng Bible, kumakanta ng mga Christian songs, alam mo yun, nakakasama sa gawain, may ministry, di po ba? Pero hanggang dun lang, panlabas, pero walang tunay na regeneration. Ang dami pong taong ganon ngayon. Pati mga artista sa ibang bansa. Kaya ngayon, mga kaibigan, grabe po, magpa-rock concert ka, mga kaibigan, ng Christian rock, ay para ka nang nanood, mga kaibigan, ng concert ng BTS. Grabe, walang pinagkaiba. Hindi mo makikita yung pagbabago. Ito po, mga kaibigan, makikita natin na unti-unti, ito na talaga yung katuparan. Kasi dati hindi naman ganun Dati hindi ganun.
Pero ngayon, ito yung panahon, nakitang-kita natin na talagang hayag na ang daming kumukuha ng anyong makadiyos pero hindi naman talaga nakaranas ng tunay na pagbabago ng ating Panginoon. Kaya sabi diyan, from such turn away, for of this sort are they which creep into houses and led captive silly women laden with sins, led away with diverse lust, ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. Daming natututunan. Pero hindi na nagkakaroon, mga kaibigan, ng kaalaman patungkol sa katotohanan. Ang na-educate ay isip, pero hindi na-educate, mga kaibigan, at nagbago ang kanilang mga puso. Hindi dapat ganun. Kaya, we believe that we are in the last days. Ang inaantay na lang natin, mga kaibigan, again, nabanggit ko po ito nung unang-unang beses hindi lang 3 kasi nagkaroon tayo ng bisita 4 Sundays ago nung una natin tinalakay ang series natin na ito. Now, there are Baptists that believe that the rapture will occur on the middle of the 7 years of tribulation. Ang tawag natin sa kanila is mid-trib. Mid-trib. Okay? Meron namang iba na mga Baptist, kakilala din natin, mga Christians naman talaga. Iba na ang paniniwala naman na ang church is dadaan sa 7 years of tribulation na mararapture at the end of the tribulation period, at the end of the 7 years of tribulation. Pero ang paniniwala natin sa church natin, ang paniniwala natin, at naniniwala tayo itong aral ng Biblia, kasi ito yung paniniwala natin. Di ba? Ang naniniwala tayo that the church will be raptured, will be taken away, will be snatched, harpazo. Naalala po niyo yung mga pinag-aralan natin? Before the 7 years of tribulation. Kasi una, naniniwala tayo, katulad na nabanggit natin kanina, na para mangyari yung paglitaw ng Antichrist, may kailangang mangyari, no? May kailangang mangyari sa buong mundo. Akala nga nung iba, nung nagkaroon ng pandemic, akala ng marami yun 2020, di ba? 2020, akala ng marami nung nagkaroon ng pandemic, 7 years of tribulation na. Naalala po ninyo, bakit? Kasi una, buong mundo. Pangalawa, hindi lang yon. Kundi mga kaibigan, naalala niyo, naalala pa ba ninyo? Kinalimutan na natin. Naalala natin, mga kaibigan, dati bago ka makabili ng grocery mo, bago ka makalipat sa ibang lugar, meron ka pang QR code. Alala ba ninyo yun? Kaya ang dami natakot. Ito na yata. 666 ito. Diba? Pati nga yung, tawag doon, yung injection, diba? Yung, 666 yan. Huwag ka ang daming naging mga kaisipan noon. Tsaka lumaganap na nagsasabi na, nasa 7 years of tribulation na tayo. Ang tawag po natin doon is foreshadowing. Not the actual event, but it foreshadows the actual event that will occur sometime in the future that we don't know when. Kasi nga ang rapture will come anytime and any moment. Pero parang ganon. Kasi in Revelation chapter 6, makikita natin to next week sa pag-aaral natin, hindi makabibili at hindi makapagbibili ang sino man ang walang tatak. Kaya yung mga ineksyon, kaya natakot ang tao doon, ineksyon. Hindi ka makapupunta kapag hindi ka nagkaroon ng vaccine. Akala nila yun yung 666 Di ba? May QR code pa. Yung QR code na yun, mga kaibigan, parang yung ba yung tatak na sinasabi sa... which is hindi pa naman. Pero again, foreshadowing. So, ang gusto lang ipakita sa atin na nangyari during the pandemic, totoo pala. It can happen. Na ang buong mundo makukontrol pala. It can happen. Pagpapakita sa atin na, wow! Yung prophecy dati, na nababasa, hindi imposible yan. Anong money of the future? Anong pag wala kang tatak sa kanan o sa noo? Hindi ka makakabili. Imposible yan. Hindi totoo yan. Kapatid, pinakita sa atin, totoo pala. Ngayon, hindi mo na kailangan ng cash.
Kailangan mo na lang cellphone. Anytime, pwede ka na makapag-transact. Pumunta ka sa ibang bansa, hindi mo na kailangan magpapalit, punta ka ng Japan, hindi mo na kailangan magpapalit ng Japanese yen. Meron ka lang GCash, mas mura pa. Di ba? Kahit saan. Ganun ka makapangyarihan. Time will come, mawawala na ang cellphone. At darating ang pagkakataong may ilalagay sa katawan ng tao na magsisilbi na yun na ang wallet mo, identification mo, and everything. Hindi mo na kailangan magbitbit ng kahit na anumang bagay. Mga kaibigan, it is coming to pass. Sa bansa natin, meron ng ganyan, pero sa Europe, matagal nang merong ganun. Na nagpapakita sa atin, everything is slowly falling into place. It's falling into place. Kaya naniniwala tayong malapit na. Yung 70th year, the last week, ito po mga kaibigan, yung inaantay nating mga mananampalataya. At ito yung pinagpe-pray natin kung dadating sa panahon natin, wow, praise the Lord, hindi na tayo mamamatay kasi instantly our bodies or corruptible bodies will put on incorruption. Diba? Yung mga nangamatay will put on incorruption. Itong mortal body will put on immortality. Ibig sabihin, hindi na tayo mamamatay kasi babaguhin na tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming nagpe-pray na abutan sila ng rapture dahil nagtatanong, ano kaya ang pakiramdam ng ma-rapture? Hindi natin alam. Pero kung abutin man tayo o magtari pa o magtagal pa ang Panginoon, huwag kayong mag-alala kasi mararapture din naman ang mga patay. Actually, mas mauuna sila kaysa sa ating mga buhay kasi pare-pareho tayong babaguhin ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin alam kung kailan. Pero ang alam lang natin, sa mga napag-aralan natin at nakita natin sa banal na kasulatan, lahat ng sabihin ng salita ng Diyos totoo. Totoo. Again, hindi po layunin ng pag-aaral natin para lagyan tayo ng takot, not to create panic, but to create awareness and to prepare us. Because it will come. It will come. To prepare our hearts. Na kapag dadating ang ating Panginoon, masumpungan niya tayo na gumagawa ng kanyang kalooban. Na kung meron man tayong mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya, kung meron pa tayong mga tao malalapit sa puso natin, di po ba na talagang mahal natin, meron tayong mga pamilya, anak, magulang na mahal natin na hindi pa mananampalataya, huwag tayong magbaka sakali. Katulad din mga kaibigan ng parable of the 10 virgins, yung 5 may dala, pero yung 5 wala. Diba? Nung lampara, nung oil, nung dumating yung groom, nung nalalaman na, naku, paparating na, ay, aalis muna kami. Bibili muna kami. Ang problema mga kaibigan, nung dumating ang groom, sinarado na. Bumili. Pagbalik nila, sarado na. Tapos na. Ganon din ang mangyayari. Pwede maging late para sa iba. Kaya huwag nating ipagbaka sakali. Hindi tayo magse-save, ha? Huwag mong ilagay sa balikat mo na ikaw ang magse-save sa pamilya mo. Ang maging tungkulin natin is to earnestly pray for them and gawin natin yung magagawa natin. Una, ipakita natin yung pagbabago sa buhay natin para makita nila, totoo nga. Mukhang totoo itong sinasabi ng anak ko. Totoo itong sinasabi ng tatay ko, ng kapatid ko, ng kapitbahay ko, ng kaibigan ko. Kasi nakikita sa buhay niya yung pagbabago. Ang pinakamahirap natin mga kaibigan, kahit tama ang sinasabi natin, tama itinuturo natin, pero pag hindi nakikita sa buhay natin, they will never accept it. They will never believe. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan in Matthew chapter 5 verse number 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mahalagang tama ang aral natin. Pero kahit ganong katama ang aral natin, pero kapag mali ang buhay natin at ang patotoo natin ay hindi mabuti, magiging ineffective ang witness natin para sa mga taong nais nating ilapit sa ating Panginoon. Be a faithful witness para sa ating Panginoong Diyos. Ito pong pag-aaral po natin ay nagtuturo sa atin, hindi lang ng prophecy, kung hindi ng precise na aral at precise
na dapat ay maging damdamin at pagkilala natin sa salita ng ating Panginoon. Gusto ko pong tapusin yung pag-aaral natin kaninang umaga na magiging focus natin ay ang salita ng Diyos. Next week, yung mga pangyayari. Yung mga mangyayari. Pero ngayon, gusto kong tapusin sa pagbibigay mga kaibigan ng aral sa bawat isa sa atin na kung meron tayong pananampalatayanan, walang iba kundi ang Word of God. Kung meron kang gagawing liwanag at basihan ng pag-asa, Word of God. Kung meron kang pagkukuhanan ng comfort at magtatanggal ng takot o pangamba sa puso natin, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Ilang bagay po about the Word of God. Ang prophecy of Daniel, the 70 weeks of Daniel, ay nagsasabi sa atin that the Word of God, number one, is eternal. It is eternal. It is everlasting. Walang hanggang po ang epekto niyan. Madalas na nating naririnig at madalas ko na pong sinasabi na tanging ang salita lang ng Panginoon ang naisulat thousands of years ago na hanggang ngayon eto pa rin. Bagaman may mga revisions ginagawa, di ba? Yung iba, di ba, may iba-ibang mga versions na eh. Kaya nga tayo mga kaibigan, we stick to the King James Version, King James Bible. Bakit po? Kasi sa dami po, yung iba masyado nang lumalabnaw. May mga tinatanggal ng mga, di ba, mga salita. At naniniwala tayo mga kaibigan na mag-stick tayo. Pastor, ang problema sa King James, ang hirap unawain. Huwag kang mag-alala. Parang ang pag-aaral din, hindi naman tayo nag-aral, naintindihan natin kagad eh. Ang mathematics, nung nag-aral tayo, hirap na hirap nga tayo doon sa multiply. Ano ba yun? Ano ba yung division? Pero ano yung paulit-ulit, nag-gets mo rin, ano? Diba? Nag-gets mo rin. Yung sistema at yung hirap o yung challenge ng pagbabasa at pag-unawa, huwag maging dahilan para itigil mo. Kundi maging dahilan para mas lalo ka mag-aral. Amen? Para mas lalo ka magbigay ng panahon. Humingi ka talaga ng wisdom and guidance from the Holy Spirit na ipapaliwanag sa iyo at ipapakita sa iyo ano ba talaga ang nakapaloob doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nung bata po ako, hindi ko ma-appreciate ito eh. Sabi ko, pambihira naman. Pambihira naman. Ano ba ibig sabihin? Ba't naman po pwede namang... Pero naintindihan ko yung mga pastor na nakamulatan ko dati na bakit ito yung ginagamit natin. Di maling medyo may konting kahirapan kasi kapag medyo hindi mo naintindihan, iyon yung tuturo sa'yo para magtanong. Para mas lalo magsaliksik. And eventually, yung hindi mo naintindihan, habang tumatagal, nauunawaan mo na din. God's word is everlasting. It is eternal. At sabi po ng Psalm chapter 100 verse number 5, tignan nyo ang sabi ng Bible about God's word. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth, katotohanan, which is God's word, ang sabi po, endureth to all generations. Ilang henerasyon ang nakalipas? Ilan na? Ilan na? From the time of Abraham, di ba? Sa panahon ni Moses, sa panahon ni Joseph, sa panahon natin mga kaibigan, ng lahat ng mga patriarka, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Kristo, panahon ng mga alagad, panahon ng mga magulang natin na ang tatagal na ng mga mananampalataya, hanggang sa panahon natin sa ngayon. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago, ang katotohanan ng salita ng Panginoon hindi nagkukulang, at ang mga aral at hula na nakasulat na mangyayari, unti-unti is unveiling before our eyes. It is eternal. God's word is everlasting. God's word endureth to all generations. Kaya kung meron po tayong po pwedeng iwanan at ipamana sa ating anak, mahalaga magandang bahay, magandang sasakyan, pero maluluma. Amen? Pero kapag natutunan nating ibigay at ilipat sa ating mga anak, ang salita ng Panginoon, yan po hindi maluluma. It will endure unto all generations. At papangyayarihin ng Panginoon dahil kung anong sinabi ng salita ng Diyos, gagawain niya. At hindi po pwedeng hindi to pa rin ang ating Panginoon. 2 Samuel chapter 23 verse number 5, ang sabi ng Biblia, although my house be not so with God, yet He hath made with me an everlasting covenant.
ordered in all things, and sure, for this is all my salvation and all my desire, although He make it not to grow. Makikita natin yung sinabi yun, yung everlasting covenant, ordered in all things, and sure. That's God's word. Sigurado. Mapanghahawakan mo. Kaya, in times like this, ang sabi mo ating mga kaibigan ng isang commercial, you need, alala ba niyo yun? In times like this, you need juicy fruit gum. Di niyo ba alam yun? Alam niyo ba yun? Matagal na kasi yun. Pero sa panahon natin, in times like this, what we need is the Bible. You need the Bible. Salita ng Diyos. Kaya ito po'y panawagan sa atin. Mga mananampalataya, read your word. Sana itong pag-aaral natin, mas lalo tayo magsaliksik. Magbigay tayo ng panahon to read God's word. Kasi ito magbibigay ng enlightenment. Ito magbibigay ng guidance sa atin. At magbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating mga puso. God's word is sure. God's word is eternal. It is everlasting. Pangalawa, isang bagay, mga kaibigan, about God's word not only is eternal, but God's word is exact. Eksakto. Eksakto. Pag sinabi ng Diyos, it will happen. Pag nagbigay ang Diyos ng date, it will happen. It will happen. Kaya makikita po natin even the prophecies patungkol sa Panginoong Kristo, bagaman hindi siya nagbigay ng date, pero alam po ninyo, mababasa ninyo in the New Testament, makikita nyo, as it is written. Pag sinabi mong, as it is written, kung papaanong isinulat in the Old Testament, iyon mismo ang nangyari during the time of the Lord Jesus Christ. Exactly the same. God's word is exact. Ay makikita po natin in Genesis chapter 41 verse number 13. Ano ang sabi diyan, mga kaibigan? Genesis 41:13. And things, ang tingnan niyo sabi, and things turned out, ano sabi na salita? Exactly as He interpreted them to us. Sino po ang tinutukoy diyan? Ito po yung pagkakataon na yung lumapit sa kanya yung baker and butler. Alala niyo, si Joseph po ito eh. Nung nakulong siya, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, may purpose ang Panginoon eh. Diba? Nakulong yung dalawang tauhan, yung baker and butler, na parehong nanaginip. Yung baker, ba merong kinakain yung ng ibon yung bumbunan. Diba? Execution ang tawag doon, papatayin ka. Yung butler, sabi niya, you will be restored. Ito yung sabi ngayon, nung naginip na ang haring paraon, at sabi niya, sino makapag-interpret ng aking panaginip? Wala maka-interpret eh. Naalala ngayon, mga kaibigan, na meron akong kakilala nasa kulungan. Naku, nakalimutan ko na, 2 years ago, ang tagal na. 2 years na pag-iintay. Si Ate Mariby kanina, 2 years daw, di ba? Ang extension. Di ba? Ang tagal! 2 years ako mag-iintay. Pero alam po niyo, ang Panginoon hindi po nagkakamali. Kaya mag-antay ka man ng 2 taon, okay lang. Kung meron ipinangako at meron kang pinanghahawakan at alam mong kalooban ng Diyos at pinag-aantay ka, promotion man yan, blessing man yan, heart's desire man yan, ay, basta magtiwala ka sa Diyos. Kasi gagawain ng Panginoon sa tamang panahong kanyang itinakda. Tingnan nyo ang sabi po dito, sabi, and things turned out exactly as He interpreted them to us. Sino po tinutukoy? Yung interpretation ni Nino po? Interpretation po nino. Pero ano po, kanino po nang galing? Kanino nang galing? Walang iba kundi sa Diyos. Exactly. Kung ano yung sinabi ng Diyos kay Joseph, exactly iyon ang nangyari. God's word is exact. Pagtitiwalaan mo siya, I was restored to my position and the other man was hanged. Matthew 24 verse number 35, heaven and earth shall pass away, but my words
shall not pass away. God's word is exact. Mangyayari at matutupad kapag sinabi ng Panginoon. Pangatlo po, God's word or the word of God is effective. Hindi lamang po ito eternal, hindi lamang ito exact, but God's word is effective. It is efficient. Panghawakan mo, ito most effective. Di ba? Na po pwede mong pagtiwalaan at maging sandigan, God's word. Ang pangako ng tao po pwedeng mag-fail, but God's word will never fail you. Romans 15 verse number 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the scriptures we might have hope. Karoon tayo ng pag-asa. Po pwede mo siyang pagtiwalaan. Lahat ng mga nakasulat dito ay naisulat para magbigay ng pag-asa sa atin. Kaya kapag may problema tayo, magbasa tayo. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Huwag kung kanito tayo lalapit. Huwag kung kanito tayo hihingi ng gabay at ng comfort. Magbasa ka ng salita ng Diyos kasi eto kapag sinabi ng salita ng Diyos, tutuparin at mangyayari. God's word is efficient, it is effective. At pang-apat at panghuli, the word of God, tandaan natin to, is essential. It is essential. Alala ko nung nagkaroon ng pandemic, ang isa sa madalas na narinig natin, church, kasi pinagbawal ang, di ba, ang public gathering. Ang daming umalma doon. Sa Amerika, alam po ba niyo mga kaibigan na mayroong isang simbahan sa Amerika ang nagbabayad kasi bawal pinagfa-fine sila Ang tigas ng ulo doon ng mga pastor Alagang di sila naniniwala na alam po ba ninyo mga kaibigan na may simbahan sa Amerika, ang laki ng binabayaran nila. Pinagfa-fine sila dahilan sa hindi sila sumusunod sa protocol. At ang naging tagline, naalala ko dati ng mga simbahan, church is essential. In times like this, church is essential. Which is true. Kasi noong mga panahon na yun, takot, grabe po kung wala ang salita ng Diyos na magbibigay ng comfort. Yung iba po sa ating mga kaibigan na marahil nakaranas na tayo kinapitan. Sino po ba kinapitan ng COVID? Diba? Takot na takot tayo, mahal natin sa buhay, naubo lang. Mamamatay na ako. Alam niyo kung sino po nagbigay ng comfort sa atin? Word of God. Nagbigay ng, alam po yun, ng tapang na hindi, pagagalingin tayo ng Panginoon. Hindi, makakalampas tayo dito. Makakalampas tayo dito. Hindi, huwag ka mag-alala, hindi ka mawawala ng trabaho. Ipoprovide ng Panginoon ang Panginoon. Hindi ka magugutom at purihin ng Diyos sa Kanyang salita. Kasi kung yung pangyayari lang ang ating pagbabasihan, ang dami nang namatay dahilan sa takot. Iba hindi naman namatay sa COVID Sakit sa puso at sa stress. Marami nang nagpakamatay kasi akala nila end of the world. Pero sa ating mga mananamba, hindi end of the world. Hindi kundi bahagi ng plano ng Panginoon na pagdadaanan natin. Pero pinanghawakan at nanindigan tayo sa Kanyang salita. At salamat sa Diyos. Alam niyo bakit? Kasi napatunayan natin na talagang sa panahong mahirap at sa panahon ng kagipitan, ang kailangan natin, hindi lang yung pangangailangan pang material, ang kailangan natin ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Matthew chapter 4 verse number 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. God's word. Ito po isang panawagan sa ating mga mananampalataya na ang salita ng Diyos, don't take it for granted. Don't take it for granted. Alala ko, testimony ni Deacon Dan. Sila'y nasa Middle East. Ini-smuggle nila ang Bible madala lang sa isang lugar dahilan sa ang daming mga nangangailangan at daming may gusto ng Biblia. May mga lugar, mga kaibigan, na para makapag-share lang ng salita ng Diyos, magtatago sa ilalim. Bawal umawit ng kanta natin na malakas. Walang ganito, walang sound system. Ang meron sila, alam nyo kung ano mga kaibigan, kapag nagse-service, lagi may cake.
Para kapag may kumatok, happy birthday to you, happy birthday. Tayo wala eh. Ang laya eh. Pero kung sino yung nagkaroon ng kalayaan, tayo pa yung mga hindi talaga nagbibigay ng pagpapahalaga. Ito yung isang panawagan sa bawat sa atin na ang salita ng Diyos mahalaga. Mga mananampalataya, mahalaga magtrabaho, mahalaga ang hanap buhay, mahalaga. Hindi natin sinasabing i-give up nyo lahat, puro word of God. Hindi. Pero sa lahat ng gagawain nating mahalaga, mas mahalaga to kasi ito magbibigay ng liwanag at gabay sa atin. Magiging mahirap at magiging mabigat, magiging kabigatan ng ating mga kalooban, magdarating ang pagkakataon, mga kaibigan, ma-frustrate lang tayo, mababurn out ka lang kahit maganda ginagawa mo kapag wala ang salita ng Diyos na magbibigay ng refreshment sa iyong kaluluwa at sa iyong isip. Ito isang panawagan. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang mga talata na ating binasa, ang mga bagay na ating pinag-aaralan, nagpapakita sa atin that God's Word is true. Ito na yun eh. Nakikipag-usap tayo sa Diyos, hinihingi natin ang kalooban ng Panginoon. Ito yung kanyang written word. Read it! Read it! Give importance to God's Word. Kasi ito yung kanyang written revelation. Sa pamamagitan ng Holy Spirit ay ipapaliwanag at ipapaunawa niya sa atin ang mga bagay na ating hinihiling sa Kanya. God's Word is important. In studying the 70 weeks of Daniel, and in discussing the topic about the end times, mahalaga yung mga events, pero ang pinakamahalaga at ang pinaka-focus natin is none other than the Word of God. Mahalaga ang salita ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Let us pray. God's Word is eternal. God's Word is exact. God's Word is effective. God's Word is essential. More than anything else. It's not about the prophecy of Daniel. It's not about the coming events. It's all about God's Word. God's Word. Itong kailangan natin. Itong kailangan natin. Meron tayong mga tanong, meron tayong pinagdadaanan, meron tayong kabigatan, merong mga bagay na nagpapalungkot sa atin, ang hinahanap natin solusyon. Gusto ko sabihin sa atin na ibinigay sa atin ng Panginoon ng Kanyang salita. Gagamitin niya ang Kanyang salita. Gagamit siya ng sitwasyon, gagamit siya ng tao, but He will first choose His words to guide us. Para bigyan tayo ng illumination, pagliwanagin ang isip natin, ang kalooban natin. Para malaman natin ang tamang landas na ating lalakaran. The Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ganong kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ang mananampalataya, gusto ko pong tanungin ang bawat sa atin with a direct question. Kamusta ang pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos? Binabasa ba natin? Sinasapuso ba natin? Ito bang unang sandigan at nilalapitan natin every time na dadaan tayo sa problema, sa struggles ng buhay? Ito'y isang panawagan na ang salita ng Diyos ay isang napakalaki at napakagandang kaloob na hindi natin dapat baliwalain. Bigyan natin ito ng pagpapahalaga. Ngayon pong gabing ito, more than doon sa natutunan natin, ang challenge sa atin is to give importance to God's Word. Make it your light. Make it your lamp sa araw-araw ng buhay mo. At bibigyan ka nito ng kapanatagan
ng sustenance, and it will sustain you sa araw-araw ng buhay mo. So, paano mang kinausap tayo ng Diyos? Tapusin natin ang ating service ng pakikipag-usap sa Diyos. Hindi ko alam kung paano kayong kinatagpo ng Diyos. Again, hindi ko alam kung ang dealing sa atin ng Panginoon is yung salvation ng ating mga mahal sa buhay. Hindi ko alam kung ito po ang dealing sa atin ng Panginoon. May ipinapaalala sa atin ng Diyos, ba't hindi tayo lumapit sa Diyos at ilapit natin sila sa Kanya? Kung dealing ng Panginoon sa atin ay ang pagpapahalaga natin ng salita ng Diyos. Ngayong gabing ito, before we end our service, get right with God. Kung meron tayong dapat itama, tama natin sa Diyos. Meron tayong dapat ayusin at gawain natin sapagkat itong kalooban ng Diyos. Anyayahan ko po kayo sa maikling sandali, kung kayo kinausap ng Diyos, kausapin natin ang Panginoon. God bless you. God bless you. Manaming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po. Patuloy mo kaming kausapin, patuloy mo kaming hipuin. Patuloy mong ipakita sa amin, Lord, ang kapangyarihan ng iyong salita. Salita mo po ay maaasahan namin sa lahat ng sitwasyon. Salita mo po magbibigay ng wisdom, ng liwanag at gabay. Magpapaalala, magbibigay ng comfort, tatanggal ng takot, magbibigay, Panginoon, ng kapanatagan. Salita mo po magbibigay ng katotohanan. Mag-iingat sa aming mga isip at sa aming mga kalooban sa anumang pandaraya at panlilinlang ng kaaway. I-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Nawa ang mga pinag-aaralan po namin hindi lang makadagdag ng aral, kung hindi, Panginoon, makapagdagdag ng pananampalataya namin sa iyong salita. Bigyan namin ito ng pagpapahalaga. Tinataas ka namin, Lord, sa aming pong kalagitnaan. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan at ang lahat ng pagpapasalamat. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at ng aming tagapagligtas. Amen at amen.